Magandang araw mga tol, Uyod Boxing Fanatics nga pala. So sa video na ito ay pag-uusapan natin itong bagong update ng WBO. At mukhang magandang balita ito sa ating pambato. Walang iba kundi itong former 3 Division World Champion at kasalukuyang hari ng WBO Global Super Bantamweight Champion at nag-iisang angas ng Pinas, Jandrel Cuadro Alas Casimero. Ang tanong mga kaibigan, bakit ko nasabi na magandang balita ang update ng WBO? Kung naalala natin, noong nakaraang laban ng ating pambato na si Jandrel Cuadro Alas Casimero kontra nga dito kay Yukinori Ugoni na naging technical draw ang kalabasan dahil nga sumuko itong si Yukinori Ugoni. At after 1 month na pagtatago nitong si Yukinori Ugoni at nung nagpapagaling pa nga sa kanyang mga natamong pinsala dito sa ating pambato ay lumabas ito. At dito na pag-alaman natin na siya mismo ang nagsasabi na hindi po ganun kadali ang kanyang na-experience dito sa ating pambato na si Cuadro Alas Casimero. Siya po mismo ay umamin na talagang nahihirapan itong si Yukinori Ugoni na ilagan ang mga suntok na binabato ng ating pambato dito sa kanya. At siya rin mismo ang nagsabi itong si Yukinori Ugoni na kung hindi nahinto or hindi siya sumuko sa laban, ay baka ano pa ang mangyari sa kanya. So pagdating dito sa update ng WBO, mga kaibigan, alam po natin na ang WBO at WBC ang pinakamatagal na nag-update noong Oktubre. Ito mga kaibigan ay sampal ito sa mga nagsasabi na kung mag-update na raw, kung maglabas ng bagong update itong WBO, ay ibabagsak daw sa ranking itong ating pambato na si Cuadro Alas Casimero. Ayon po sa kanila, dahil nanalo po itong si TG Duhine na rank number 4 dito nga sa WBO. In first round mga kaibigan, natalo po niya ang kanyang kalaban. At ito ang parang sinasabi nila na itataas sa WBO. At dito nga, iniintay natin yung pag-update ng WBO. At ayun na nga mga kaibigan, nagulat yung mga haters ni Casimero at yung kanyang mga kritiko dahil naglabas na nga ng bagong update itong WBO noong November 17 at nananatili pa rin sa rank number 3 ang ating pambato. At ito mga kaibigan, i-explain ko sa inyo kung bakit lagi kong sinasabi na talagang rank number 1 itong si Cuadro Alas Casimero. Although nasa rank number 3 siya, pero ito mga kaibigan para maintindihan nating lahat. Ang WBC mga kaibigan, bago lang po naglabas ng pag-utos dito kay Luis Pantera Neri na magiging mandatory siya kung sino ang manalo sa dalawang sasabak ngayong Disyembre, itong si Inoue at si Tapales na ating kababayan na may hawak ng WBA at IBF at itong si Inoue na may hawak ng WBC at WBO. So, nag-utos na po ang WBC kay Luis Pantera Neri na automatic siya po ang magiging mandatory sa WBC. At itong natalo ni Marlon Tapales na naagawan niya ng dalawang belt na WBA at IBF na si Morjon Akhmadalib ay number 1 po sa ranking sa WBA. Siya po ang number 1 na mandatory kung sino ang mananalo sa dalawa nitong si Inoue at sa Tapales. At pagdating naman dito sa IBF, nitong International Boxing Federation, ay ang number 1 na mandatory dito ay si Sam Goodman. Kung mag-utos po yung IBF, para maintindihan nating lahat, kung mag-utos po ang IBF na magiging mandatory itong si Sam Goodman kung sino ang mananalo sa dalawa nitong si Marlon Tapales at Inoue, ay walang magagawa po si Sam Goodman kahit number 1 siya sa WBO. At kung sakaling matalo man si Sam Goodman, kung ito kung unang mag-utos ang IBF kaysa WBO. Pero para sa akin mga kaibigan, unang mag-utos dito ang IBF kung sino ang manalo sa dalawa, itong si Marlon Tapales at Inoue. So automatic talaga yang si Sam Goodman magiging mandatory yan sa IBF. Kung matalo man, ang tanong kung matalo man si Sam Goodman sa IBF, sa palagay nyo ba magiging mananatiling number 1 pa rin si Sam Goodman sa ranking sa IBF? Lalong-lalo na sa WBO.
So, babagsak yan si Sam Goodman. At pagdating dito sa WBO, mga kaibigan, para maintindihan nating lahat sa mga nagkikritiko dyan, na wala namang alam sa boxing. Ngayon, alam natin na ang WBO, ang number 1 ay si Sam Goodman nga. At ang pangalawa, si Luis Pantera Neri. At ang pangatlo, itong si Cuadro Alas Casimero. Ngayon, kung mag-utos ang WBC, nag-utos na nga ang WBC, di ba? Na magiging mandatory na si Luis Pantera Neri kung sino ang manalo ni Inoue at Tapales. Ngayon, ikes na itong si Luis Pantera Neri dahil nag-utos na ang WBC. Naintindihan nyo ba? So, tataas sa ranking si Casimero, ipalagay natin number 2. Si Casimero na sa WBO. Kasi ikes na itong si Luis Pantera Neri. Ngayon, kung mag-utos itong IBF, yan po sinasabi ko sa inyo, wala na po itong si Sam Goodman. Ito lang talaga ang kailangan ni Casimero Isang panalo. Kapag nanalo si Casimero, ngayong laban niya sa February 2024, kung manalo siya sa laban niya, automatic mga kaibigan, hindi magdadalawang isip itong WBO na ilagay siya sa number 1 talaga sa ranking sa WBO. Isang panalo lang talaga kailangan ni Champ Cuadro Alas Casimero dito. At para sa akin mga kaibigan, ito personal opinion ko lang to ang napakagandang ilaban talaga dito kay Champ Cuadro Alas Casimero ay itong si TG Duhini. Dahil magkadikit lang itong si TG Duhini at si Champ Cuadro Alas Casimero sa ranking sa WBO. Tignan natin, number 4 si TG Duhini. Di ba? Ni-recognize pa rin si Cuadro Alas Casimero sa WBO kahit ang naging kalabasan niya sa laban kontra kay Uguni ay technical draw. Sana, di ba, sabi ng mga ilan na mga kritiko kay Casimero na kung maglabas na ng bagong update ang WBO, ilaglag si Casimero, itaas itong si TG Duhini kasi nanalo si TG Duhini sa kanyang nakaraang laban At impresibong panalo pa yon kasi round 1 tinapos na ni TG Duhini yung kalaban niya. Nung naglabas yung WBO, tignan natin bakit nananatili pa rin si Casimero sa rank number 3. So kasi si Casimero ni-recognize yan ng WBO na talagang yan ang pinakamalakas at pinakasikat na boksingero dito sa Pilipinas. Kilala. At walang ibang makakatalo sa karisma na hatid ni Cuadro Alas Casimero kung ito ay nakatungtong na sa ibabaw ng luna. Hindi po natin makikita yan sa ibang mga boksingero. Yan po ay real talk. Kaya pinag-uusapan si Cuadro Alas Casimero araw-araw, hindi lang po dito sa social media, kundi sa mundo ng boxing. So yan lang po ang hatid natin ngayon. This is Uyod Boxing Fanatics. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating video. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion ng angas ng Pinas, Batang Ormoc, Jonrel Casimero. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, Uyod Boxing Fanatics, so ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go!